Beses. Lalakasan ko na yung boses ko, ha? Ito na kasi isplukan, eh. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng 7 beses yung video ni Tito Boy, and upon analyzing sa 7 times na yon, and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, ito yung naging conclusion ko. Based pa lang sa pananalan ni Tito Boy, may problema talaga sa prenup. Di lang niya marekta, eh. Pinoprotektahan niya siyempre si lalaki dahil kaibigan nga niya since nung bata pa nung nagbabadminton pa daw siya. Tagal na daw yung kaibigan. Pero hindi niya madirekta, eh. Ang gusto niyang sabihin, nung pinaikot-ikot ko yung mga salita niya, ito na ang gusto niyang sabihin. Okay naman yung nung una, okay naman yung prenup, eh. Si lalaki pa nga daw ang pumunta. Sorry, ulitin ko isa na. Si lalaki pa nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out, Bea Bunda? Na biglang nagbago yung ihip ng hangin. Na biglang nung magpipirmahan na ng prenup, ayaw nang pumirma ni lalaki. At bakit? Yan ang hindi ko alam. What if, Mars? What if yung pag-approach ni lalaki sa nanay ni babae na willing daw siya noon pa na pumirma ng prenup ay play lang pala? What if, bilang isang marites, what if ito pala isang parte ng malaking master plan? Daming pera ni babae, Brad. Mga registered na mga ari-arian yan, kulang-kulang 1 billion. Paano pa yung mga hindi nakapangalan sa kanya na pailalim na hindi binabayaran ng tax? Sorry. Putik. In short, si babae, bilyonarya yan. Kung ang declared na ari-arian mo is kulang-kulang 1 billion, ano pa yung mga undeclared na iniiwasan mo ng taxation? So, to summarize ang buong pangyayari, okay sana ang lahat. Yung buong relasyon nila. Okay sila as boyfriend and girlfriend. Walang issue, walang third party ang isa't isa. Ang naging problema, yung marriage itself. Ang naging problema, yung kasal. Kaya ang sabi ngayon ni Tito Boy, kung magkabalikan man ang dalawang ito ngayong taon, definitely 100% sure, walang mangyayaring kasal ngayong taon. Bakit ka mo kung i-analyze mo ano naging problema? Yung kasal, alam mo pwede maging problema sa isang kasal kung wala mo pala kayong third party? Bibi, come here. I'm getting stressed. Come here. I'm stressed. Stress? Yeah, my head got, my God, guys, English to. My head got hot. Mainit ulo ko, nag-init ulo ko. I'm hot mess. Yeah. I love you. I love you. Okay, thank you, commercial. Ito na, ano bang pwede maging problema sa isang kasal? Kung okay naman pala yung relasyon ninyo, ano pa nga ba yung prenup? Alam niyo sino may kasalanan ng lahat ng ito? Ha? Yung number 1 source ng hiwalayan sa buong Pilipinas, ang OG Diaz Showbiz Updates. Uulitin ko yung YouTube channel ni OG Diaz para sa mga chismis at isplukan, ha? Ito ay patron at santo ng mga marites. Tugon, isplukan mo kami. OG Diaz Showbiz Updates. Follow niya, subscribe niya sa YouTube, ha?
So, to go back sa summary natin. Kung walang proposal na nangyari, walang pag-uusapang kasal at wala sanang hiwalayan. Pero what if yung engagement, yung pagluhod, nilalaki? Maybe I'm just reenactment, okay? Yeah, this is just part of the reenactment. I'm still on the right mind. Okay, I don't have mental disorder so far. Okay! What if yung engagement at proposal ng lalaki ay parte pala ng isang malaking plano? Para kunin ang kalahati ng yaman ni babae. Ayan ang hindi natin sure. At silang dalawa lang makakasagot niya na tayo mga marites ay puro espekulasyon lamang. Sa ulo ng mga nagbabagang chismis, ito po ang inyong lingkod, si Sian Gasa. Baby. Come here. Say goodbye. Goodbye. Come here. No. One sit. Oh. Say bye-bye. Thank you for watching. Kain na kami. Kanina pa kami gutom at mag-grocery kami. Bye-bye, guys! Ito pong yung lingkod, Sian Gasa, ang inyong pambansang marites ng Pilipinas. Love you. Salamat po, excuse right? What? I'll finish this.